Kung tatanungin ko po kayo, ano sa palagay ninyo ang inaasahan ng Diyos sa inyo? Sigurado ko may mag-iisip bilang sagot, ang inaasahan ng Diyos sa akin, maging mabuting tao ako, magdasal ako, magsimba ako, tumulong ako, magkahawang gawa ako, magsisi ako sa mga kasalanan ko. Tama po ang lahat ng ito, pero sana may nakapag-isip sa atin kahit papaano na inaasahan din ng Diyos na maging masaya tayo. Meron kasing iba, kahit mga Kristiyano, iniisip na kung magpapaka-Kristiyano lang tayo, kung susunod lang tayo sa mga utos talaga ng Diyos, magiging malungkot ang buhay natin. Kasi hindi na nga naman daw tayo pwedeng makipagchismisan pag ganyan. Hindi na tayo pwedeng magkaroon ng bisyo pag ganyan. Hindi na pwedeng magkaroon ng number 2, ibang kaulayaw pag ganyan. So hindi na raw magiging masaya. Ganun ba? Ganun ba ang kagalakan para sa iyo? Ang babaw naman ng kagalakan kung ganyan lang. Mga kapatid, ang kagalakang dulot ng Panginoon ay tunay, pangmatagalan, at siya lamang ang makapagbibigay niyan. Ang isa sa mga bunga ng Espiritu Santo ay joy o kagalakan. Daan-daang beses ding binabanggit sa banal na kasulatan ang mga salitang happiness o kaya joy, kaligayahan o kay kagalakan, sapagkat walang sino mang magulang ang magnanais na hindi magalak ang kanyang anak. Kaya sa banal na kasulatan, sa banal na aklat, nagbibigay ang Panginoon ng mga paraan o pamantayan upang maranasan natin ang kaligayahan o kagalakang iyan bilang kaniyang mga anak. At hindi ito kagalakan na sa kabilang buhay lamang mararanasan, ha? So ano pat nilikha tayo ng Diyos at niligay sa mundong ito para malungkot muna? Saka na lamang tayo magiging masaya sa kabila? Ganun ba? Hindi ganun ang Diyos. Nilikha niya tayo dahil mahal niya tayo kasi alam niya na sa pagkalikha niya sa atin, sa buhay natin sa mundong ito, pwede na tayong maging masaya. Ang simula ng kaligayahan ay dito. Nagsisimula dito at mas nananabik tayo sa mas kumpletong kaligayahang idudulot sa atin ng Diyos sa kabilang buhay kapag nakasama na niya tayo. Ito ang isa sa pwede nating interpretasyon tungkol sa sinabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos, makumpleto ang kagalakang ito. Ang problema sa atin, masyado nating ina-associate, ikinakabit ang kaligayahan o kagalakan sa mga bagay ng mundo. Pera, kasikatan, kapangyarihan. Dapat magkaroon ako ng pera, ng maraming pera para maging masaya ako. Dapat maging sikat ako. Kaya naiinggit tayo sa mga sikat, sa mga may kapangyarihan. Kung yan ang daan ng tunay na kagalakan, dapat sinabi sa atin ng Diyos yan. Sa banal na kasulatan, nadong encourage tayo ng Diyos na magalak, pero hindi niya tayo ini-encourage na to pursue money, to pursue riches, to pursue power, fame. So sana sinabi niya yan, kung yan pala ang daan ng tunay na kagalakan. Hindi yan. Lalo't higit hindi ang kasalanan. Ay nako, kung yan ang nasa sa isip natin na paraan ng kagalakan, magiging KJ sa atin ng Diyos pag ganyan. Diyan pa lang magiging killjoy, magiging hadlang ang Diyos sa ating kagalakan. Kung para sa atin yan lang ang pagmumulan ng tunay na kagalakan. Kamakailan ay umattend ako ng debut ng anak ng isang close friend ko. At narinig ko yung mga mensahe ng kanyang mga kaibigan. Nako, nakaka-Gen Z yung mga messages. Mga kabataan talaga ngayon, nandun yung message na be yourself. Ibang magpakatotoo ka. Express yourself no matter what. Huwag mong iisipin ang sasabihin ng iba. Basta masaya ka. Something like that. At hindi lang minsan nakarinig ako ng mga mensaheng ganyan na puro ganyan. Nakalulungkot na wala lang mensahe. If I'm not mistaken, baka hindi ko lang napakinggan. Pero wala wala talaga ako pinakikinggan ko kaya. Wala ako napakinggang mensahe na nagbanggit sa Diyos. Pakabuti kang lalo. Piliin mo mga kaibigan mo. Mag-aral kang mabuti. Sunod ka sa mga magulang mo. Simba, dasal. Walang mensahe na something of that sort na may kinalaman sa relasyon sa Diyos.
Yung mga mensahe, kulang na lang sabihin, 18 ka na, legal ka na, magwalwal ka na. Kaya nung mabigyan ako ng pagkakataon, hindi naman para magbigay ng message, kundi para magdasal, mag-lead sa dasal. Ginawa ko yung pagkakataon para mag-insert ng isang mensahe. Sapagkat sa dulo ng panalangin ko, ang sabi ko, Lord, ngayong 18 na ang nagdebo, ang may kaarawan. Bigyan mo po siya ng tapang na piliin at panindigan, hindi ang gusto niya, kundi ang gusto mo para sa kanya. Na piliin ang buhay na gusto mo para sa kanya at hindi lamang yung buhay na gusto niya. Nang sa gayon ay matupad, hindi ang mga pangarap niya, kundi ang mga plano at pangarap mo para sa kanya. Sapagkat naniniwala ako na yun ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan sa kanya. Narinig po natin sa Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon, kung susunod tayo sa kanyang mga utos, mananatili tayo sa kanya, mararamdaman natin ang pag-ibig niya at ang kagalakan na dulot niya. Hindi po KJ ang Diyos. Yes, may mga utos, pero hindi ito para maging hadlang o impitin ang kagalakan natin. No! Kundi para i-promote pa nga, para siguraduhin pa nga ang kagalakan natin. Sapagkat hindi naman sa lahat ng mga pagkakataon, alam natin ang makabubuti para sa atin. Natatandaan ko naman nung ako'y seminarista pa lang, nasa seminaryo kami, sa tuwing kami magpapaalam kay Father Rainiel, priest formator namin then, prefect of discipline, at kami pinayagan niya sa pinagpaalam namin sa kanya. Ang isa sa mga lagi niyang sinasabi, ayaw ko namang maging hadlang sa kaligayahan mo. Halos lagi yon ang narinig namin sa kanya. Kaya minsan nag-ausap kami ng kaklase ko. Sabi namin, ano kaya kung ang ipagpaalam natin? Father, gusto sana naming uminom, mag-iinuman kami. Gusto sana naming maninigarilyo kami. Gusto sana naming manligaw. Papayagan mo ba kami? Yun pa kaya ang maging dialogue niya? Sabihin pa rin kaya niya, ayoko namang maging hadlang sa kaligayahan niyo. Sige, of course not. Sapagkat sinecheck din naman ng pare ang ipinagpapaalam namin in as much as hindi lahat ng ipinagpapaalam namin ay makabubuti para sa... Kung papaano hindi lahat ng gusto natin ay tiyak na makabubuti para sa atin. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng mga kautusan para maging guide natin upang maging sigurado na ang gagawin natin ay maglilid sa pinakamakabubuti and therefore pinakamakapagbibigay ng kagalakan sa atin. Yung isang araw naman, nag-renew dito ng vows ang aking mga Tito Doc Francisco at Tita Doktora Claudine Raura. 30 years na sila. Naku, matutuwa ka sa kanilang pamilya. Makikita mong galak na galak sila, hindi masidlan o hindi maikakaila ang kanilang kagalakan. In fact, kahit yung mga tao dito na hindi naman sila kakilalang personal, may mga nadaan nga lamang ng simbahan, nakiusyoso lang, naiyak sa kanila, na tears of joy para sa kanila. Kasi ramdam na ramdam naming lahat ang kagalakan nila. Mapapasana all kang talaga. Pero bakit nga ba ganon? Bakit yung iba napapasana all? Bakit hindi lahat nakararanas ng kagalakan sa pamilya? Simple lang, sapagkat hindi lahat ng mga mag-asawa nagmamahalan talaga, tapat sa isa't isa at mabait sa mga anak nila. Kung paano hindi rin lahat ng mga anak ay may respeto sa kanilang mga magulang at nagmamahalan. Ganun sila. Kaya ang sabi ko nga dito sa mga staff namin, ibigay natin yung the best para sa kanila. Kasi isa ito sa napakabuting mga tao na nakilala ko. Di ba't yung pagmamahalan ng mag-asawa, yung pagmamahal ng mga magulang sa mga anak, yung pagmamahalan ng mga anak sa isa't isa, at yung pagrespeto sa magulang, di ba't utos ng Diyos lahat yan? Sinusunod nila, kaya ang kagalakan ng Diyos ay nararamdaman nila. Kaya napapasana all yung iba, kasi may mga hindi sumusunod talaga sa utos nila. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng mga utos ng Diyos na magpakabuting tao, na manatili sa Kanya, na maging konektado sa Kanya. At tulad ng ginawa ng mga banal, tulad ni San Anastasio, at tulad ng ginawa mismo ni Kristo nang siya'y maging tao, lagi siyang sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya naging mabubuting tao sila.
Kayo na po ang humusga. Masaya ba sila? Wala silang number 2. Masaya ba sila? Wala silang bisyo. Masaya ba sila? Hindi sila mayaman. Masaya ba sila? Ni hindi sila naging sikat. Ni hindi sila naging makapangyarihan. Sa standard ng kamunduhan. Masaya ba sila? Hindi sila, lalo na si Kristo, hindi nagkasala. Masaya sila sapagkat sila'y sumunod sa utos ng Diyos. Masaya sila sapagkat sila'y konektado sa Diyos. Masaya sila sapagkat nagpakabuting tao sila. Of course, pwede mong sabihin sa akin ngayon, o kaya ng iba, hindi ako, Father. Kahit naman may number 2 ako ngayon, kahit naman nakalilimot ako sa Diyos, puro trabaho, puro negosyo, hindi ako nagsisimba tuwing linggo, hindi ako tapat sa asawa ko, hindi ako tapat sa paglilingkod ko, masaya naman ako. May bisyo ako, masaya ako. Okay? Pero as you can realize, kanina pa ako bumabanggit ng qualifier sa kaligayahan, kagalakan. Sabi ko, tunay na kaligayahan, totoong kaligayahan. So kung ang tunay at totoong kaligayahan ay sa Diyos lamang nagmumula, sigurado ko na peke at hindi totoong kaligayahan ang nararanasan mo. At katulad ng ibang pekeng produkto, hindi magtatagal yan. Masisira din yan, mawawala din yan. Kaya kapighatian ang kapalit niyan, ang dulot niyan. Maliwanag ang sinasabi sa aklat ng mga bilang, Chis 22, na ang pagpapala ng Diyos ay nakapagpapayaman at hindi nagdudulot ng kapanglawan, na kung ikukonekta po natin sa ating pinag-uusapan, ay pwede nating sabihin na ang tunay na kagalakan ay hindi maghahatid sa atin ng kalungkutan. Kaya alam na, pagdating sa peking kaligayahan, kalungkutan lang ang ihahatid niyan. Sana, ito yung makita natin bilang mensahe ng mga pagbasa na ating napakinggan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdilim. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.